Magpasa hanggang ngayon ay nagluluksa pa ako dahil sa isang malagim na aksidente. Isang trahedyang tumapos sa masayang pagsasama naming mag-asawa, pati na rin sa sanggol na dinadala ng asawa ko na sana'y bubuo sa aming relasyon. Good day po sa inyong lahat, pati na rin sa inyong mga nakikinig dito, lalong-lalo na sa ating narrator. Tawagin niyo ako sa pangalang Carlito. Tinatawag rin po akong Carly ng mga kasamahan ko sa aking trabaho dito sa Qatar. Sa tuwing nagpapahinga na nga ako mula sa pagtatrabaho, naging libangan ko na yung makinig sa inyong channel. Kaya naman, naisipan ko na ring magbahagi ng aking karanasan. Nang sa ganoon, ay mapakinggan rin ng iba pa ninyong mga tagapakinig ang kwentong ibabahagi ko. Taong 1999, kasalukuyang nagbabakasyon kami ng asawa ko sa lugar ng kanyang pamilya, sa isang purok sa parte ng Guimaras. Noon ngang namamalengke kami ng asawa ko, kasama yung aking binan na babae. May napansin akong matandang babae na merong bitbit na basket na pilit nga na gumigit-git sa asawa ko. Hindi naman siya gaanong katandaan. Siguro sa tingin ko po mga nasa edad 40 mahigit. Kulot po yung kanyang buhok na umaabot hanggang bewang at malaporselana po yung kutis ng babaeng ito. Noong una hinayaan ko na lang po muna na dinidikit-dikitan niya yung asawa ko, sa pag-aakalang namimili lang din ito ng mga paninda. Subalit napapansin kong kanina pa nga pa na yung pagtitig ng Ale sa asawa ko. Tingin rin siya ng tingin sa maumbok na tiyan ni Melba. Buntis po noon si Melba ng 7 buwan. Sa panganay naming anak. Ang bala kasi namin ay mananatili muna kami sa kanilang probinsya hanggang sa mailuwal nito ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Nung makita kong hindi na nga mapigilan ni Ali ang kanyang sarili at hahawakan na sana yung tiyan ng aking asawa, nagmadali na nga akong lumapit para sana'y sawayin ito. Ngunit mabilis na lumapit yung aking binan na babae at tinapik nga nito yung kamay ng Ali. "Hoy, Inosensya, bakit mo hawakan yung tiyan ng anak ko? Anong binabalak mo?" Medyo gigil pang tanong ng aking binan na babae. Tila nagulat naman yung babaeng yon at agad na iniwas yung kanyang kamay. Sabay na patingin sa aking binan. "Anak mo na pala siya. Pasensya na, hindi ko alam. Tsaka wala naman akong gagawing masama sa kanya eh." Sagot naman ng babae. Lalong nanlaki yung mata ng aking binan at ang sabi nito, "Ayus-ayusin mo lang, babae ka. Kapag merong hindi magandang mangyari sa anak ko, wala akong ibang pagbibintangan kung hindi ikaw lang. Nagkakaintindihan ba tayo?" Wika pa nga po nito. Nakita kong natigilan yung babae at medyo tumingin ng masama sa aking binan. Tapos ay tumingin din sa tiyan ng asawa ko. "Anong tinitingin-tingin mo tiyan? Umalis ka na at naalibadbaran ako sa iyong babae ka." Gigil pang wika ng binan ko. Natulala naman ako habang pinagmamasda ng pagpapalitan ng manghang na usapan ng dalawang babae. Ang buong akala ko ng mga sandaling yon ay may hindi lamang pagkakaintindihan yung aking binan at yung babaeng yon. Dahil magkakilala naman nga yung mga ito, kaya hindi na lamang ako nakisali sa kanilang dalawa. Ilang sandali yung lumipas. Inaya nga ng binan ko si Melba. Dalian na raw ng asawa ko yung pamimili ng gulay para makaalis na raw kami. Hindi pa naman tapos mamili yung asawa ko, ay sinabi na nga ng binan kong umalis na raw kami at sa ibang tindahan na lamang kami bumili.
Dahil kahit pinapaalis na nga nito yung babaeng si Inosensya, ay hindi pa rin ito umaalis at sa halip, sinabi pa ng babae na namimili rin umano siya at hindi pagmamay-ari ng binan ko yung palengke. Kaya walang karapatan nito para paalisin yung babae, na totoo nga rin naman. Hindi na nga nakapagsalita pa yung asawa ko noon dahil marahan na itong hinila ng kanyang ina. Noong medyo makalayo na nga kami, saglit na nilingon ko yung babae at sa paglingon ko ay nakita kong napakasama ng kanyang tingin sa amin. At bumubuka-buka yung kanyang bibig na para bang nagsasalita pero hindi ko na naririnig. "Nay, may alitan ba kayong dalawa ng babae sa palengke? Galit na galit po kasi yun eh." Tanong ko pa sa aking binan nang makauwi na nga kami. At kasalukuyan na kami noong nag-aayos ng mga pinamili. Saglit namang napatingin yung binan ko bago nagsalitang, "Bantog na aswang umano." Yung babaeng byuda na medyo malapit lang din pala yung bahay doon sa kanila. "Aswang po?" Sambit ko naman at hindi makapaniwala sa aking narinig. "Oo, tama ka nang narinig mo. Bantog na aswang yung babaeng yon. Ang usapan pa nga doon ay siya rin daw yung sumalo sa pagiging isang mambabarang nung kanyang asawa bago yon mamatay. At siya rin daw yung sumalo sa pagiging aswang ng kanyang nanay na naninirahan sa Karatig Baryo. Kaya't dapat tayong mag-ingat sa babaeng yon." Tugon pa nga po nito. Dagdag pa niyang wika, kaya hindi daw magkaanak-anak ang mag-asawa dahil inaaswang raw mismo ng ina ni Inosensya ang ipinagbubuntis nito. Bantog na raw na isang batikang aswang ang kanyang ina noon. Kaya umalis raw si Inosensya at yung asawa nito sa poder ng kanyang ina. Yun ay dahil palagi raw itong nakukunan tuwing nagbubuntis. Subalit nang lumipat naman daw yung mag-asawa sa lugar kung saan nga nakatira yung aking binan, ay magkakasunod naman daw na nagkasakit ang mga kabataang nasa edad 10 taon pababa. Pabalik-balik raw yung lagnat, pati na rin yung ubo at sipon ng mga kabataan noon sa hindi malamang dahilan at walang makitang sanhi ng pagkakasakit ng mga bata. Doon ay nagkaroon na nga ng hindi magandang haka-haka ang mga kapitbahay ng aking binan. Naging sentro ng usapin nila ang mag-asawang Inosensya at Berting. Anya pa, may nakakita raw kay Berting na may ginawang kababalagan sa likuran ng kanyang bahay. Sabi pa nga ng kapitbahay na nakakita, nagsindi umano ng itim na kandila si Berting at may mga inuusal na kakaibang lengguwahe habang isa-isang pinapakawala ng mga nakakadiring insekto. Bukod sa ginagawa ni Berting na pagbibigkas ng mga katagang buhay, ay panay din daw yung pagbubuga nito ng hangin sa kawalan. Matapos gawin yun ni Berting ay nangingisay-ngisay ito na para bang sinapian ng masamang elemento, hanggang sa hindi kalaunan ay lupaypay daw yon na bumagsak sa lupa. At mula nga raw noon ay bantog ng mambabarang si Berting sa buong baryo. At may kinalaman daw ito sa pagkakasakit ng mga kabataan. Lumipas lamang yung ilang taon ay namatay itong si Berting. At ilang linggo lang na nakalipas ay sumunod naman daw na namatay yung nanay ni Inosensya. At mula nga nang mamatay yung mga yon, nag-iba na raw yung ugali nitong si Inosensya. Bihira na lang daw itong lumalabas ng bahay at palagi raw itong nakatitig kapag may nakikitang buntis. At kung minsan pa ay hindi raw nito napipigilan yung pagtulo ng kanyang laway. May mga napapansin rin silang kakaiba sa bakuran ng bahay ni Inosensya. Sa kadahilan ng ibang-iba na raw yung amoy na kanilang nalalanghap at sobrang nakakasulasok raw sa ilong.
Hindi nga raw nila mawari kung anong klaseng amoy ba yung umaalingasaw mula sa bakura ng bahay ni Inosensya. Hindi naman nila pwedeng kumprontahin yung babae dahil baka mamaya ay magalit pa raw yon sa kanila. Kaya ayokong maglalapit kayo sa babaeng yon, anak ah. Lalo na't buntis ka. Baka mamaya kung ano pa yung gawin nito. Wika pa nga noon ng aking binan. Matapos ngang ikwento ng binan ko ang tungkol doon sa babaeng si Inosensya, kung bakit galit raw siya rito, ay nakaramdam na nga ako ng takot sa katawan, pati na rin pagkahabag. Dahil hindi naman kasi lingid sa akin yung mga ganitong usapin. Narinig mo si nanay. Umiwas ka na sa babaeng yon. Baka mamaya, Melba. Totoong aswang pala yung taong yun eh. Wika ko pa nga po noon sa aking asawa. Anong baka aswang? Totoong aswang talaga yon. Wala mang nakakapagpatunay, pero marami na ring mga usapan dito sa baryong ito na aswang talaga yung babaeng yon. Sabat naman ang aking binan. Ninitian lamang kami ng asawa ko at nagwika itong wag nang magpapaniwala dahil hindi naman daw totoo yung mga aswang. Puro katang-isip lamang daw yung mga aswang. Dahil ni isa daw doon sa mga usapan tungkol sa babae ay wala pa rin daw mga patunay. Sinabihan ko siyang wala namang masama kung makikinig siya kay nanay dahil para lang din naman sa kanya at sa ipinagbubuntis nito ang sinasabi ng kanyang ina. Pero ngiti lamang yung isinukli ng asawa ko sa mga sinabi ko. Dahil hindi nga ito naniniwala. Isang araw, nakita kong kausap ni Melba si Inosensya sa may labas ng bakuran. Nagkangitian pa nga yung dalawa na animoy matagal nang magkakilala. Noong makita ko ng babaeng papalapit sa kanila, mabilis nang nagpaalam yung babae sa asawa ko. Hindi pa man makasagot si Melba, ay nagmamadali na po itong umalis nang hindi makatingin sa akin ng diretsyo. Ano bang sinabi ng babaeng yon? Tanong ko pa nga po noon sa asawa ko. Wala, nakikipagkwentuhan lang. Nakangiti pang tugon ng asawa ko. Di ba ang sabi ni nanay, huwag kang makikipaglapit sa babaeng yon? Tanong ko pang muli sa asawa ko. Pati ba naman ikaw? Naniniwala na rin sa mga usapang yan? Kawawa naman yung tao. Masyado niyong hinuhusgahan. Sabat naman ang asawa ko. Na tila ba naiinis na tumugon sa akin. At padabog nang pumasok sa loob ng bahay. Hindi naman ako makapagsalita gawa nang nabigla nga ako sa kanyang mga kinilos. Sa paglipas ng mga oras, ay hindi ako kinikibo ng asawa ko hanggang sumapit na nga yung 8:00 ng gabi. Nakahiga na yung asawa ko pero hindi niya pa rin ako kinikibo. Humingi na nga ako ng tawad at lahat at sinabi sa kanya na nag-aalala lamang ako. At gusto ko lamang sundin yung ibinilin sa amin ng kanyang ina. Hindi naman umimik yung aking asawa hanggang sa sumapit na nga yung hating gabi. Napabalikwas ako ng bangon nang may masagi akong mabalahibong kamay na mabilis na inalis sa tiyan ng asawa ko. Pagkabangon ko ay tinitignan ko agad yung paligid. At sinanay ko yung aking paningin sa malamlam na ilaw na nagmumula sa gasera. Nakita kong bukas na rin yung bintana. At para bang may aninong mabilis na tumalon. Kaya't mabilis na nga rin akong umalis sa higaan. At sinilip ko ang nakabukas na bintana. Noong makasilip na nga ako sa bintana ay may kakaibang huni akong naulinigan. Hindi yun huni ng maliit na hayop, Sir Dan. Kundi para yung huni ng ibong uwak. Ngunit napakahina at para bang malapit lamang. Maya-maya pa ay natanaw ko nga
ang isang napakapangit na nilalang na naglalaway habang nakatanaw sa gawi ko. Saktong kabilugan po ng buwan nang mangyari ito, kaya't larong-klaro kong nakikita ang nakakapanghilakbot na nilalang na nakatingin sa gawi ko at nanlilimahid po yun ng likidong pula at biglang sumikdo po yung dibdib ko at agarang napatingin sa aking asawa. Na noon ay naririnig ko pong umuungol at impit na umiiyak na para bang nasasaktan. Dahil nga sa takot na aking nararamdaman at pati na rin pag-aalala, ay halos liparin ko na nga po yung higaan makalapit lamang kaagad sa kanya. Noong nakita kong may bahid po ng dugo yung kanyang hita, ay doon ko na nga siya ginising ng ginising at napasigaw habang tinawag yung aking binan. Nagkukumahog namang pumasok sa loob ng kwarto namin yung binan ko. At kabadong nagtanong kung ano nga bang nangyari at bakit raw ako sumisigaw. Sa nangangatal na boses ay sinabi ko sa kanilang dinudugo yung asawa ko. Siyempre ay nabigla yung aking binan at tarantang-tarantang lumapit sa asawa ko at nagsabing dalhin na kaagad namin sa malapit na pagamutan yung asawa ko. Mabilis na ring lumabas ng bahay yung binan kong lalaki at pinandar yung kanyang tricycle na pinagmamanihohan. Noong isinakay na nga namin yung asawa ko ay nakarinig na nga kami ng mahihinang huni ng wakwak kasabay ng pabugso-bugsong malakas na hangin na para bang merong paparating na kung ano. Tay, bilisan mong magmaneho. Kabado at mangyak-ngyak na utos ko pa sa aking binan na nasa loob ng tricycle. Habang nasa loob naman yung asawa ko at inaalalayan din ng kanyang ina. Sa pagdaan ng ilang minuto ay nahihinuha kong may nakasunod sa amin. Nawala na noon yung huni ng wakwak, ngunit yung pumalit ay ang panakanakang mahihinang angil na aming naririnig. At noon ngang aking nilingon, ang dinadaanan namin ay labis yung kilabot na aking naramdaman sa kadahilanang hinahabol kami ng malaking asong may nagbabagang mga mata. Sa bawat pagtakbong ginagawa ng nilalang ay rinig na rinig ko ang kakaibang pag-angil na para bang takam na takam. Inutusan ng binan kong lalaki ang binan kong babae na kunin yung buntot ng pagi na nakatago daw sa mailalim ng kanyang tricycle. Maya-maya pa ay nakita kong inabot nga ng binan kong babae yung buntot ng pagi. Kinuha ko po yon at walang tigil na pinaghahampas sa kawalan nang sa ganon ay matakot nang humabol sa amin yung nilalang. Sa pagdaan ng ilang sandali ay tagumpay na narating namin yung pagamutan. Subalit ganoon na lamang yung aking panlulumo nung ibalita sa aming wala ng buhay yung sanggol sa sinapupunan ng aking asawa. Halos maglumpasay po ako noon sa iyak nang malaman ko yon. Samantalang yung binan ko namang lalaki ay lumapit sa akin at sinabi niya na samahan ko raw siya at may pupuntahan daw kami at meron lang daw siyang kukumpirmahin. Hindi ko na nga nagawang makapagtanong pa kung saan nga ba kami pupunta dahil nagmamadali na itong maglakad. Binilinan ko na lang yung binan kong babae na siya muna yung magbantay sa asawa ko dahil sasamahan ko muna si tatay. Ilang minuto pa nga yung lumipas ay tahimik na binaybay namin yung daan pabalik ng baryo. Ang buong akala ko noon ay babalik kami sa bahay dahil may nakalimutan nga yung binan ko. Pero pinarada lang nga po nito yung tricycle sa bahay at pagkababa po namin ay naglakad pa kami. Kaya't doon na nga ako nagtanong sa binan ko kung saan nga ba kami talaga pupunta. Hindi po ito sumagot. At sa halip ay tahimik lang pong nagpatuloy. Tay, ano pong gagawin natin dito? Tanong ko sa binan ko
nang doon po kami huminto sa isang bahay na medyo nakahiwalay. Manood ka lang. Seryosong tugon nito at kinuha yung tubo na yari sa bakal. Ako naman ay hawak-hawak ko pa rin yung buntot ng pagi. At saktong pagkapasok po namin sa loob ng bakuran ng bahay na iyon ay sumalubong po sa akin ang napakabahong amoy. Ngunit ang mas ikinatakot ko pa po at ikinagulat ay noong biglang may sumunggab na nilalang sa biyanan ko. Mabilis namang umilag yung aking binan at walang pag-aalinlangang hinataw ng bitbit niyang tubo yung nilalang na iyon. Nagulat naman ako at saglit na napatulala noong bumagsak na nga sa lupa yung nilalang at nanlaki yung mga mata ko dahil bigla pong nagbago yung anyo nito. Hindi na po nakakatakot na nilalang kundi babae. Nakilala ko na rin po. Lang iba kundi si Inosensya. Nanlilimahid yung langis sa kanyang buong katawan. At may bahid pa po ng dugo yung kanyang kamay at bibig. Magkakasunod na paghambalos ng tubo sa katawan ng babae ang ginawa ng biyanan ko. At mahahalata mo sa kanyang ibinubuhos niya rito ang matinding galit na kanyang nararamdaman. Hayop ka! Apo ko pa talaga yung pinatay mo. Papatayin kitang animal ka. Galit na sigaw pa ng biyanan ko. Nang marinig ko po yon, ay biglang kumulo yung dugo ko at walang habas na pinaghahambalos ng buntot ng pagi yung babae. Parang nandilim na rin po noon yung aking paningin. Dahil sa lakas ng sigaw ng biyanan ko at sa tindi ng pag-atungal ng babae na animoy asong naghihingalo. Narinig nga ng ibang bahay na medyo malapit doon yung ingay na ginagawa nila. Kung kaya't parang langgam na nagsipagdatingan ng mga ito at pinagtulungan kaming awatin. Lumayas ka ritong aswang ka at baka hindi ako makapagpigil at mapatay pa kita. Sigaw ng biyanan ko noon. Pasalamat ka't dumating yung mga kapitbahay dahil kung hindi, bangkay ka ng madadatnan dito bukas. Gigil at nanlilisik yung mga matang wika ko rin sa babae dahil sa galit na aking nararamdaman. Panay naman yung paghingi ng tawad ni Inosensya dahil hindi raw niya sinasadya ang nangyari. Natukso lamang daw siya sa amoy ng sanggol kung kaya't hindi raw niya napigilan yung kanyang sarili. Akmang hahambalusin ko pa sana ito pero inawat na ako ng mga kapitbahay at inilayo po kami sa babaeng si Inosensya. Sabi pa nila, para hindi daw namin mapatay yung aswang ay ihahatid na daw nila kami pabalik doon sa ospital. Kinabukasan po pagkalabas ng pagamutan ng asawa ko ay hindi na nga namin nadatnan pa sa baryo yung Inosensyang yon. Wasak na rin po yung bahay nito at maging yung mga kagamitan ay basag-basag na rin po. Mukhang gawa po ng ibang kapitbahay. Nung tanungin po namin kung nasaan na yung babae, sinabi ng mga ito na pinalayas na raw nila at wag na raw kaming mag-alala dahil wala na raw yung babaeng yon. Pero kami po yung nawalan. Mula po nang mawala yung panganay naming anak ay marami na pong pinagbago. Medyo naglalasing po ako noon dahil hindi ko matanggap yung nangyari. Hanggang sa medyo nagkalabuan po kami ng asawa ko. Araw-araw na rin po kami noong nag-aaway Pero dahil naman po sa mga payo ng aming mga magulang, ay nagawa naman po naming ayusin yung lahat noon. At sa awa po ng Diyos ay biniyayaan po kaming muli ng supling. At naging masaya naman po kami hanggang ngayon. Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito, na hinding-hindi ko po malilimutan at talagang napakalungkot pa rin tuwing naaalala ko. Paalam.